So dito rin, since ito yung kauna-unahan, sino magsasabi ngayon kung tama ba itong ginawa ng Kongreso o hindi? Kasi sa mga Duterte supporters, itong ginawa ng itong ginawa ng Senado victory for them. Pero dito naman sa mga anti-Duterte, itong ginawa ng Senado parang kahindik-hindik na sa kanila. Tinan mo yung diferensya, makikita mo yung diferensya ng mga tao dito sa Pilipinas. O diretso natin 'to. Ating karanasan sa mga impeachments sa loob lamang ng higit Yan pala, yung kay Mercedita Gutierrez, kay Erap at saka kay Renato Corona. O, so tatlo pa lang sa history ng Pilipinas, ilan siglo na tayo. Tatlo pa lang yung na-impeach at magkakaiba pa ng posisyon. O hindi ba, dahil yung pang-apat na magkakaroon ng impeachment case, yun yung kay VP Sara, which is Vice President, i-impeach mo. Di ba? isang dekada, Tatalunan pa nga kung halimbawa ang Vice President i-impeach, sinong papalit sa Vice President isang Pangulo, isang Chief Justice at isang Ombudsman. Pero ngayon lamang sa impeachment ni VP Sara Duterte, makakaranas tayo ng impeachment na tatawid ng eleksyon at ng dalawang magkaibang kongreso, ang 19th and 20th Congress. Magbabago ang ilan sa mga hurado. At ngayon lamang din tayo makakaranas ng impeachment court na ibinalik ang reklamo sa kongreso. Pwede pala yun. Actually, pinag-aawayan pa kung pwede nga yun. Dahil sabi nga nila, pagdating sa impeachment, sui generis. Unique po siya. Maraming bagay sa kanya na wala ang kahalintulad. At dahil po dyan, maraming mga bagay na ngayon pa lamang masusubukan at hindi po natin alam kung paano ito magtatapos. Halimbawa, ang amended motion ni Senator Judge Bato de la Rosa na ibalik ang Articles of Impeachment doon po sa Kongreso. Wala pong probisyon sa konstitusyon tungkol sa pagbabalik. Diba? Walang provision sa konstitusyon. Tama o mali? Sabi nung iba, mali yan. Wala nga sa konstitusyon pero ang Senado po ay meron po silang kapangyarihan na gumawa ng sarili nilang rules. Hindi lang po kasi isang tao ang kumbaga, hindi lang po isang tao ang Senado. Ang Senado po 24 sila. So when they make a motion or when they make a decision, it has to be voted. Pinagbotohan. Itong motion na ito, pinagbotohan ng itinalaga ng batas na legal na na gumawa ng mga rules. Hindi ba? Mayroong mandato ang Senado na gumawa ng sarili nilang rules. Kaya nga madami sila diyan Meron silang pag-uusapan, and then yung pag-uusapan nila will come up into whatever, and then that whatever pagbobotohan yan. Majority wins. Ngayon kapag pinagbotohan yan at lahat naman ng mga senador na ito ay legal at sumumpa na gagawin nila, ipagsusunod sila sa batas, gagawin nila ang mandato ng tao. So yung yung kanilang panunumpaan na yun ay magsisilbing batas. So illegal ba yun o hindi? Legal yun. Nasa kapangyarihan nila yun hindi ba whether it is constitutional or not, sinong magsasabi? Supreme Court. Supreme Court. Hindi Congress, hindi si Chel Jokno, hindi si Leila de Lima. Sino ba yung mga putang ina niyan? Hindi yung mga makakaliwa na si Renato Reyes na pagkahaba-haba ng baba. Hindi hindi yung Bayan Muna, hindi yung Akbayad, hindi yung ACT Teachers Party List ang magsasabi whether itong ginawa ng Senado ay constitutional or not. Putang ina nyo, gusto nyong sumunod tayo sa konstitusyon. Ang sinabi ng konstitusyon, isang reklamo ng impeachment, 1 taon. Kung hindi ba kayo mga bobo, 3 impeachment complaint ang ipinasa ng mga kupal na mga makabayad black. 3. So sumunod ba kayo sa batas o hindi? Ang usapan, kung batas ang pagbabasihan, hindi ako eksperto pero ito ang naririnig natin, sinasabi ko lang,
na kapag ka ikaw ay merong impeachment complaint, dapat yan tatanggapin ng secretariat yan. At dadalhin sa Speaker of the House. And then, magdi-decide po ang Speaker of the House kung itatakel ito ng plenaryo nila o hindi. Kung hindi, dapat may rason kung bakit. Kung itatakil ito, dapat ang magiging botohan is impeached or not impeached. Ganun lang yun eh. Anong ginawa ng putang inang Congress sa tatlong sa tatlong impeachment complaint na yan? Anong ginawa nila? Hindi nga nila pinag-isa eh. May dumagdag pa pang-apat ang nagdemanda or ang nagpasa ng impeachment complaint sa Kamara, yung mga pare. Pang-apat. O ano nangyari dun sa tatlo? Akala ko ba isang impeachment complaint 1 taon? Hindi ba palpak yun? Hindi nyo nga masagot-sagot yun eh. Hindi nyo pa nga dinideny yung sinabi ni Toby Chanco na nagkabayaran para pirmahan niyang articles of impeachment na yan eh. Hindi nyo sinasagot yung dalawa na yun? Putang ina nyo. Nagpamisa pa kayo. Mamaya puntahan natin yan. Pero tuloy natin to. Ng articles of impeachment sa Kongreso. Wala rin banggit nito sa rules of impeachment ng Kongreso o ng Senado. Pwede bang gawin ito? Well, ginawa na nga po ng Senado. Ang tanong kung ito ba ay pinapayagan. Pero sino magsasabi kung ito ay papayagan? Ang Korte Suprema ba? May ilang desisyon na po ang Korte Suprema sa nakaraang mga impeachments. Pero wala pa tungkol sa isyong ito mismo. Wala pa. So kailangan dalin lahat ng mga nakikita nating irregularities dito sa Korte Suprema. Now, yung kampo ni VP Sara, nag-file na at marami pa kami. Kasama kami sa mga nag-file ng TRO. Diyan sa impeachment ni VP Sara dahil nga hindi sila sumunod doon sa batas at politika lang ito. Nagsampa si Atty. Torion, kami yung isa sa mga tawag din petitioners. Tapos meron pa siyang panibagong isinama doon sa una ng TRO. Yung additional na information documentation tungkol doon sa una naming isinampa. Ang VP Sara nagsampa rin ng sarili niya. So meron ng dalawa. O hindi pa sumasagot ang Supreme Court. At walang ibang may kapangyarihan. Walang ibang may karapatan na magsabi at mag-interpret ng batas kundi ang Supreme Court. Sila po ang kataas-taasan hukuman. Wala na pong mas tataas sa kanila. Oo. So dapat talaga kung ano man yung nakikita natin ditong mali, kung ang Congress nakikita mali ang ginawa ng Senate, dapat iakyat ng Congress yan sa Supreme Court. Pero bakit hindi nila ginagawa? Di ba? Kasi nga masyadong matagal 'yan. Kailangan na nilang masiraan si Inday Sara ngayon pa lang. Wala naman talagang accountability dito. Kaya nga tama yung sinasabi ni Amy Marcos na anong accountability, mga ulul kayo? Ang sinasabi ninyo, wala naman nakukulong dito sa putangin ng impeachment proceeding na ito. Napapatalsik lang. So asa na accountability dun? Kung accountability ang hinahanap mo, dapat may kulong. Kung ikaw ay lumabag sa batas, dapat makulong ka. Ganun ang accountability. Ang daming isinampang kaso kay VP Sara ng Department of Justice at ng kung sino-sinong individual. Nandoon ang accountability. Kasi kapag natalo si VP Sara sa mga kaso na yan, pwede siyang makulong. So ayun ang accountability. Pero dito sa Senate, dito sa impeachment na ito, walang accountability to. Kasi tingnan mo, kapag ikaw ay na-impeach, ano lang ang magiging sentensya mo? Matatanggal ka sa posisyon. Ano yung posisyon mo? Political. Pangalawa, perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Ano yung gobyerno? Politika. So ibig sabihin, yung impeachment, politika lang. Asan ang accountability dyan? Napipigilan nyo lang
yung pinai-impeach ninyo na makatakbo sa susunod na eleksyon. O di ang ibig sabihin, politika yan. So nasan yung accountability sa politika kung talagang naghahanap tayo ng accountability? Silya Electrica sa lahat ng mga kawatan sa Pilipinas. Yan nga ang pinanunukala ni Pastor Apollo Kibuloy na zero corruption, dapat ibitayin lahat ng mga magnanakaw. Kay maliit, kay malaki, pag nagnakaw, pera ng gobyerno ginasta. Dapat, ano yan, dinidedo yan. Patayin. O hindi ba? Sunod na tanong na wala ring malino na sagot. Utos ng Senado sa Kongreso i-certify na hindi dito nilabag ang constitutional ban ng one impeachment complaint per year. Ang tanong naman ng ilang dalubhasa, kung sasabihin din pala ng Kongreso na nilabag nito ang konstitusyon, bakit pa nito inakyat ang impeachment complaint? At ang pangalawang Ang sagot doon, nilabag nila yung sarili nilang batas, inakyat nila yan dyan kasi gusto nila na yung bola mapunta sa kanila at saka gusto nila magkapera diyan sa impeachment. Hindi ba nga nagkabigayan, sabi ni Toby Chanko? So gusto nila magkapera, pagkapirahan yan. In order for them to have money, ano tayo ng impeachment, patagusin na natin yung impeachment para itong amo natin na si Tambalugaw, gustong-gusto maging presidente niya ng Pilipinas. Para masiyahan siya, nagkapera na tayo, wala pa sa atin yung burden, nandiyan sa Senado. Puta, matatalino yung mga senador. Mas matatalino kaysa sa mga kupal na congressman. So, ang sagot doon sa tanong mo na kung illegal ito, bakit nila ito inakyat? Kasi sa pera, kasi sa corruption. Ganun lang yun, Edlinga. Huwag ka na magbulag-bulagan. Alam mo na may sagot dyan. utos ng Senado ng Senate Impeachment Court sa Kongreso, isa raw assurance mula sa susunod o sa 20th Congress na nais itong ipatuloy ang impeachment complaint. Ang susunod na Kongreso po ay wala pa. Mabubuo pa lamang ito sa Hulyo 28 para sa sona ng Pangulo. At ito pa po, kasabay ng mga utos nito sa Kongreso, inutusan na rin ng Senate Impeachment Court si VP Sara Duterte. Ano ba sinisigaw ng mga komunistang kupal? Ang sinisigaw nila, kayong mga senador, tanggapin ninyo yung trabaho, mandato nyo yan, yung dinggin. Yung impeachment ni VP Sara, anong ginawa ng mga senador? Tinanggap nila. Nag-convene sila bilang impeachment court. Nakarobe na nga sila. Nanumpa sila, nag-take oath sila isa-isa. So anong tawag doon? Nag-convene sila. So nag-adhere ba ang Senate sa kanilang mandato? Oo. Nag-convene sila eh. So anong iniiyak nyo? Sabi ng mga universities, kailangan tanggapin ng Senado yung mandato, gawin ng Senado yung mandato na dinggin yung impeachment ni VP Sara. Ginawa ng Senado, ba't galit na galit pa rin kayo? So, ibig sabihin, isinampan nyo tong kasong to at talagang gusto nyong manalo. Kung hindi may impeach si VP Sara, regardless kung sumunod o hindi sa batas, itong Senado, kahit na sabihin na natin na itong Senado na to ay talagang hindi na ni-remand, tinuloy-tuloy yung hearing na yan. I am pretty sure na kapag ka na-acquit si VP Sara, putang ina nyo, magrarally pa din kayo. Magpo-post pa rin kayo sa mga social media nyo na patay na demokrasya. Galit pa rin kayo kay VP Sara. So, anong punto nitong impeachment na ito? Sasabihin nyo na there's nothing personal. There's nothing personal? Putang ina niyan, saan ka makakita ng Vice President gusto nyong ipatanggal? Hindi ba? Ang dami-dami magnanakaw sa Pilipinas. Nandyan yung mga congressman na magnanakaw. Nandyan yung mga pagnanakaw dyan sa Malacanang. Napakalalaking mga pera yan. Ang daming mga expose patungkol sa mga kahayupan ni Saldico. Hindi ba? Sa mga kahayupan ni Romualdez na may kaso pa ng bribery.